Hello, so good day po sa ating lahat and another C-word problem po tayo. Ito po ay under pa rin ng November 2025 C-board exam. And past board na rin po ito, no? Lumabas na rin po siya before. And ito po ay under ng STREMA, Strength of Materials or Mechanics of Deformable Bodies. So basahin ko lang yung problem. Sabi dito, a rectangular bar 75 mm by 50 mm in cross-section is subjected to a compressive force of 200 kN. So ito po yung rectangular bar natin. Ang cross-section nito guys, 75 by 50. 75 yung haba, 50 po yung width, and it is subjected to a compressive force of 200 kN. So dito, 200 kN compressive force po yan, no? So basically, it will tend to shorten or compress our member. Ayan. So, basahin ko lang ulit, no? Plane AA makes an angle of 30 degrees with the x-axis. So, may cutting plane po pala tayo dito. And that is yung plane AA that makes an angle of 30 degrees with the x-axis. So, basically, ang angle po natin dito ay equivalent po yan sa 30 degrees. Okay? So, basahin ko lang guys yung mga questions. For the number 1, what is the compressive stress at plane EA? Number 2, what is the shear stress at plane EE? And for number 3, dito shear stress pa rin yung tanong, pero ginawang 45 degree po yung angle, so naging maximum po siya. Mamaya lang natin yung i-discuss guys. No? Focus muna tayo sa number 1 and 2. Okay? So itong problem na to guys, no, isa-solve natin siya using 4 different solutions. So i-upload ko yung lahat dito, no? Kaya abangan ninyo and then choose your ano na lang, yung best approach para sa inyo, no, how to solve this problem. For this ano guys, solution muna, solve natin to using yung conventional approach muna. Okay? And then dito, conceptualize muna natin tong problem. So madali lang sana tong problem na to guys, no? Kasi simpleng application lang po sana siya ng stresses na force all over area. Kung wala pong cutting plane AA. Kaso nga lang kasi, mayroon pong binigay dito na cutting plane AA. So basically, we need to consider this cutting plane. And yun din po yung hinahanap or I mean, required sa problem natin. Yung may cutting plane AA. Okay? So again, kapag wala sanang cutting plane, kapag hinahanap sa atin compressive stress, equal lang sana siya kagad-agad sa 200 times 10 raised to 3 divided by yung cross-sectional area mismo ng rectangular bar. Okay? Kaso nga lang, may cutting plane. So basically, hindi lang ganun yung case natin. And if wala din sanang cutting plane, guys, shear stress natin dyan, automatic 0. Kasi try natin conceptualize muna, no? For example, di ba? Mayroon tayo ng puno ng saging or yung, ano ba to? Stem ba yung tawag doon? Or basta yun, guys. And dito kapag wala tayong cutting plane, halimbawa, ganito lang po siya na as is, tapos may force P, no? Ang present lang po dyan ay C, yung compressive force lang, no? Wala pong shear stress na made-develop. Not unless mayroon pong in-apply sa kanya na horizontal force. Eh kaso dito sa problem natin, wala namang horizontal force na binigay. Pero magkakaroon pa rin po tayo ng shear stress diyan kasi may binigay pong cutting plane. Okay, so ito yung rectangular bar natin or let's say yung stem. And may cutting plane tayo dito this time. Pero, and then, mayroon din tayong compressive force. So basically, kung ko-component po natin to, we have normal and tangential. So basically, may normal na, may tangential pa that will tend to slide our itong ating member. So basically, present po pareho dyan si compressive and shear stress. So parang pahirap yata na binigyan tayo ng cutting plane. Pero hindi tayo dyan um, mahihirapan. No? Try po natin i-discuss yung concept behind and try nating mag-show sa inyo ng different solutions or approaches no, on how to solve this problem here. So, solution number 1, again, conventional tayo. And again, sabi ko nga, cutting plane po yung required dito sa mga problems natin. So, try po natin consider yung cutting plane dyan. So, once we cut our rectangular bar, ito po yung makikita natin, guys. Ayan. And then, dito, so as we can see here, 200 kN yung ano no, given. Sulat ko na lang din. Palakihan ko ng konti. Dito yata. Ayan. So, may 200 kN tayo dito na force, P. And then, dito, by taking summation of forces vertical, kahit hindi na natin i-solve, no, we know that mayroon po tayong madi-develop dito na internal force since nag-cut nga tayo dito sa may body or sa mismong material natin. Again, kapag nag-cut tayo sa body or mismong material natin, may madi-develop po dyan na or mapapalabas po tayo na internal force. And in this case, yun po yung force P lang din. Okay? Without solving guys, equivalent lang din po ito sa
200 kilonewton. Okay, so may 200 kilonewton po tayo dito. Wait lang guys. Malit ba masyado? Sige, try kong i-zoom ha, kasi para mas ma-detailed natin. Ayan. Okay, by equilibrium guys, no, downward po ito. Kasi upward po yung applied force natin externally. So, hindi na natin yan isolve. And dito, para makuha po natin yung normal and shear, we need to get the components of this 200 kilonewton load. Okay, so magkakaroon po ito ng components na yung normal tsaka tangential. Okay, so tawagin na lang po natin yung normal as B sub n na lang. And tangential naman, tawagin po natin as, ano kaya? B sub V na lang guys, no? This denotes na ito po ay pang shear. Yung V pang shear po yan. Okay? So, ano ba yung mga required sa problem natin? Di ba, for number 1, ang hinahanap po sa atin is si normal stress at plane EE. By concept, kapag sinabi nating normal stress, ang stress po natin dyan, equal po yan sa force all over the area. So, di ba, we have yung force divided by area. Pero this time, binigyan po kasi tayo ng cutting plane. So, basically, alam natin na kapag normal stress, ang force P po natin dapat perpendicular po yan sa area po natin. So, therefore, dito we have yung force, yung stress AA po natin, equivalent lang po yan sa force na dapat perpendicular siya sa area. Okay? And dito, basically, we have yung normal force na P divided by yung area. So, ano kaya yung area na i-consider natin dito? Ito bang binigay sa atin na cross-sectional area mismo ng rectangular bar? Or mayroon pang iba? So, actually, yung consider po nating area dito ay ito pong nakikita natin na cross-sectional area dito, yung naka-incline din mismo. Kasi diyan po, perpendicular yung ating normal force P. So, you can see ito po yung normal force P po natin. And sa area po na ito, meron pong perpendicular, ano yan guys, right angle po yung nabuo dyan. So, kaya siya naging normal. Ito rin po yung kailangan natin consider na area dyan. So, tawagin na lang po natin to as area inclined na lang. No? So, ito pong area na to ay, tawagin na lang natin as area inclined or A sub I na lang. So, therefore, dito we have P sub n all over A sub I. Okay. So, guys, ano ko na lang din, no? Yung para sa shear stress naman. Di ba ang tanong sa number 2, shear stress po yan, tau AA. And, alam natin na kapag shear, yung force P po natin, kailangan siya po ay parallel naman sa area. Okay. And dito rin nakita natin no, na yung tangential component natin, parallel po yan sa area na to. So, magkakaroon po ng shearing dyan or may madidevelop pong shearing stress. So, by formula guys, alam natin na ang shear stress, force all over area lang po yan. Pero dapat yung force mo ay parallel sa cross-sectional area or sa area na kinoconsider. So, therefore dito, ang tau AA po natin, equivalent lang po yan sa P sub V or yung ating shear force divided by the area na naka-incline. Okay? So, ito naka-ano to ng P sub N. So, basically guys, para ma-solve pala natin tong problem na to, kakailanganin po natin i-solve si normal force, si shear force, and si area incline. So, focus muna tayo dito sa normal force and shear force. So, para makuha po natin yung dalawang yan, kailangan po nating kunin itong components na to. And para makuha natin itong components na to, kailangan po natin yung angles dito. So, focus muna tayo sa pagsosolve ng angles. So, itong, ano dito guys, no, angle dito. Ilang, lakihan ko ng konti yata. Kasi masyadong maliit. Ayan. Okay na to siguro. So, itong angle po na given dito ay 30 degrees po yan, no? So, ito po ay 30 degrees. Ayan. So, yung angle po na to, no, 30 degrees. And then dito, pwede nating sabihin na ito po yung angle na 30 degrees. Again, kakailanganin natin si angle para makuha natin yung components. And ito pong angle dito ay equivalent po yan sa 30 degrees lang din. Pero paano natin nakuha itong 30 degrees nito? Try nating balikan yung concept po natin, no, sa angles. So, i-redraw ko lang guys. Dito meron tayong yung horizontal axis na x-axis. Ito po yung plane AA natin. And ito po ay mayroong inclination na 30 degrees. And then dito, meron po tayong normal force. No? So, meron po tayong 200 kN load applied. So, let us say na ito po yung line of action ng 200 kN natin. And then dito we have normal force or normal component as well as yung yung tangential component. So, ito yung normal. Again, kapag normal, siya po ay perpendicular. So, basically, itong angle po na ito ay 30 degrees. 90 degrees po ito. Okay? And dito naman we have yung, yung tangential component. Okay?
So, dito guys, no, alam natin na ito equivalent lang din sa 90 degrees. Ayan, so 90 degrees lang po ito. So, kung 90 degrees po ito guys, basically pwede nating sabihin, zoom ko lang, no, na ito pong angle dito is 60 degrees. Or ito po yung halimbawa ng special right triangle, no, na 60, or mean 30, 60, 90. Again, 30, 90 po ito. Kasi as we can see, perpendicular lang naman po yan. Or right angle po yung nabuo. So, basically, 60 degrees po yung angle na ito. Or kung kukunin natin yung total niya, that's 30 plus 60 plus 90. Again, kapag triangle, ang angles po natin dyan ay equivalent po sa 180 degrees. Okay? Pero ang goal kasi natin dito, ma-prove natin kung paano po naging 30 degree po itong angle na ito. So, paano natin i-prove na 30 degree po yan? So, alam natin guys na itong angle na to ay opposite po sila, no? So, opposite po ito, as we can see, equal lang po ito. So, therefore, pwede nating sabihin na ito ay 60 degrees. Okay? So, anong concept kaya yun guys? Paano ito naging 60 degrees na equal? So, di ba sa angles, meron tayong, ano dyan, meron tayong property na kapag may dalawang lines po na nag-intersect, sa scene, ito po yung dalawang lines natin, no? Yung opposite angles po na na-develop dyan ay equal lang. So, therefore, tawagin natin ito sa angle theta. Basically, angle theta lang din po ito. And ito naman guys, kung angle beta po ito, or alpha, ito rin ay magiging angle alpha. Okay? So, I hope na na-recall nyo pa yung basic concept natin sa angles. So, therefore, kung 60 po ito, 60 rin po ito. And if 90 degree po itong kabuuan nito, ang maiiwan sa atin would be 30 degrees. So, doon po nang galing kung bakit naging 30 degrees po itong angle na to. Okay? So, basically, pwede na nating makuha kagad si normal force tsaka si shear force. Na kasi tatry ko function lang po tayo dyan. So, normal force muna tayo. May piyok na ako. So, ang normal force po natin would be ito, yung P po natin na 200 cosine ng theta. So, again guys, kapag kumuha tayo ng component, kung ano po yung angle or kung ano po yung component na nakakabit doon mismo sa given natin na force P, for example, ito yun, cosine function po yung gagamitin natin doon. Okay? Kasi nakasanayan natin guys na kapag vertical component, automatic sign yung ginagamit. It depends po sa kung anong angle yung ginagamit natin. So in this case, since angle theta po yung gusto natin gamitin na 30 degrees, tawagin ko tas angle theta. So therefore, P sub n natin is 200 cosine ng 30. So therefore guys, ito pong angle na ito ay, ano yan, 60 degrees pa rin yan. No? Tawagin na lang natin tas angle alpha na lang. Para hindi tayo mawala. Or, dito guys, kung gusto natin itong gamitin, itong 60 degree angle, and gusto natin kunin yung vertical component or yung normal component natin, that is P sine ng alpha naman. Okay, so equivalent lang po pala to sa P sine ng alpha. Okay, and then, next naman yung sa P sub V, or yung, ano natin ito, tangential component. So, para makuha natin itong tangential component, considering itong angle theta, that is just P sine ng theta. Okay? Or if gusto natin gamitin tong 60 degrees na angle na given, that is P cosine ng theta naman. Okay? So I hope na nasusundan nyo guys so far, no? And ayun, ang gamitin na lang natin dito since ang given naman po sa atin si angle theta, ito na lang itong may theta na lang gamitin natin. Mamaya direct substitution na lang to guys. So nakuha na natin yung dalawang components ng ating force P. So basically, ang problema na lang natin dito si area incline na lang. And paano kaya natin makukuha tong area incline? Again, ito po yung area incline natin. So para makuha natin yan, again, we need to consider this cutting plane AA. So ito po yung cutting plane ulit natin. And then, dito mayroon po tayong horizontal, horizontal or x-axis. Okay, so ito po yung kailangan natin dyan. Lang guys ha, mag-redraw lang po ako. So ito po yung kailangan natin dyan. Base ko lang to guys. Or ito po yung area incline na kailangan nating ma-consider. Okay? Pero bago natin makuha yung area incline, kailangan muna natin kunin yung mga dimensions dito. And I believe may mga givens naman ditong dimensions. So kung 50 mm po ito, tingnan nyo lang guys, no? Ito kay basically 50 mm lang din. And ito rin guys, 50 mm lang din po yan. So therefore, pwede nating sabihin na ito po ay 50 mm. Ano kaya? Ano pa kaya yung pwede nating magamit dito, guys? So, ano pa?
Ayan. So, ito alam natin na ito po ay 75 mm, no? Yung dimension po na yan. So, lagay ko na lang din na ito po ay 75 mm. Kasi baka magamit natin yan. And dito guys, para ma-solve natin itong area incline, that is just simply equal to 50 mm times ito pong dimension na to. So tawagin na lang po natin to siguro as variable x. And alam pa rin natin no, na 30 degrees pa rin po yung angle dito. So therefore guys, ang area incline natin, equal po yan sa x times 50 or that is 50x. So therefore, ang problema natin dito ay kung paano po natin kukunin si x. And simple lang naman po para makuha yan, gagamit lang po tayo ng trigo function. Pero ano kayang trigo function yung magandang gamitin? Unknown po sa hypotenuse, given po tayo ng adjacent, ano kaya yun? AH. Adjacent for A, hypotenuse for H. So basically, so katawa, ka po tayo. So therefore, cosine function lang guys, we have cosine ng 30, equivalent po yan sa adjacent na 75, divided by our hypotenuse na x. So therefore, ang x natin ay 75 divided by cosine ng 30. Okay? So basically, pwede nating sabihin na si area incline, equal lang po yan sa 50 times 75 divided by cosine ng 30. So meron na po tayong normal force, meron na tayong shear force, and meron na rin po tayo this time nakuhang ito, area incline. So direct substitution na lang tong problem natin guys once na nakuha po natin yung mga yan. Okay? So substitute na lang po natin. So dito tayo sa may normal stress at plane EA. So substitute lang po natin na we have here yung normal force natin na P cosine ng theta, that is 200 times 10 raised to 3 po tayo. Cosine ng our theta here is yung 30 degrees. So cosine ng 30 divided by our area incline is 50 by 75 divided by cosine ng 30. So therefore, masasolve po natin dito yung normal stress at plane EA na equal lang po yan sa, bilis no, solvable kagad. Equal lang po yan sa, solve ko lang no, pakita ko lang sa calcu. I have here 200 times 10 raised to 3 para ma-convert po siya into Newton. Cosine ng 30 divided by 50 by 75 divided by cosine ng 30. So therefore, masasolve natin dito is 40 megapascal. Again, naka-Newton po itong unit nito sa taas. And then, naka-mm squared naman po tayo sa may baba. So basically, masasolve natin dito ay 40 megapascal. So ito na po yung sagot natin for number 1. Okay, so I hope na nasundan nyo guys, no? And then number 2 na rin tayo guys, solve na rin natin. Kasi direct substitution na lang po itong mga to. So dito we have, piece of v natin that is 200 times 10 raised to 3 sine ng sine ng theta na 30 degrees divided by our area incline is 50 times 75 divided by cosine ng 30. So therefore dito masasolve natin si tau AA and equivalent lang po yan sa direct substitution na lang to guys. Ito we have ano na yun, sine ng 30 no? Mapapalitan lang tong cosine ng sine. So, dito we have sine ng 30. So, press equal lang, masasolve po natin si tau AA na equivalent po sa 23.09 megapascal. Ayan, so ang bilis. Nasolve na natin kagad, no? So, mayroon na tayong tau AA na 23.09 megapascal. Pangit pala nung solution natin. Hindi ko napapansin. Ayan, so I hope na nasusundan nyo guys so far. And again, ang critical part lang naman po dito ay makuha natin itong P sub n, P sub b, tsaka yung area incline. So, sige guys, solve na rin natin yung number 3. For number 3 naman, ang hinahanap po sa atin this time is shear stress pa rin. No? Shear stress pa rin, pero binigay na po yung angle natin na 45 degree. So, if ang angle po natin is 45 degrees, ano daw po yung shear stress? So, dito sinabi, no, binanggit na kapag 45 degrees, maximum po yung hinahanap. So, actually, true po yan. I mean, may explanation or may derivation po yan. Na kapag maximum shear stress, automatic 45 degrees po yung angle na gagamitin. Maraming, ano yan guys, maraming explanation or maraming pwedeng
gawing solution para ma-prove po yan. Pero in this case, or sa problem na to, or sa solution na to, sundan muna natin to guys, no? Pero again, sabi ko nga, maraming pwedeng pang proof dyan. Pwede siyang idaan through calculus. Pwede rin naman using Morse circle. Okay? So again, solve ko lang, no? We have here yung tau max nandun. Pero this time guys, theta na po natin is 45 degrees. So basically, mapapalitan po yung area inclined and ano pa, mapapalitan din po yung angle natin dito sa vertical component. So dito ang magiging piece of V natin would be, ano yan, 200 times 10 raised to 3 sine ng 45 and then ang area inclined po natin ay equal naman po yan sa 50 by 75 divided by cosine ng 45. So basically ang nabago lang dito yung angle, no? Yung ito lang, yung 45 degrees angle lang. So therefore masosolve po natin dito si tau max na equal po yan sa, we have here 200 times 10 raised to 3 sine ng 45 divided by, ito, we have 50 times 75 all over cosine ng 45. So therefore, masasolve natin dito si tau max. Ang tau max natin dito is, ba't naganti yung kalki ko? Wait lang ha, using ko lang. Ayun, nice na. So, mababago lang dito itong angle na gawin natin 45. Since maximum na nga po yung tanong. And then, solvable na to guys. Ang bilis. And so, ang sagot natin dito ay ito, 26.667 megapascal. So, ito na po yung sagot natin for number 3. Ano lang, 67 megapascal. Okay? So, ito po yung para sa solution number 1 natin using yung conventional approach or ginamit natin yung basic concept ng stresses na force all over area. Pero sabi ko nga, try kong mag-present sa inyo as much as kaya ko ng 4 na solution. Okay? For the next solution guys, try kong i-discuss sa inyo yung using yung formula based naman. Pero take note, yung formula po na ipapresent natin mamaya, nanggaling lang din po yan dito sa conventional approach. Pero discuss ko pa rin, no? And kayo na lang pumili kung ano po sa tingin nyo yung pinaka magandang solution na magamit. Again, thank you for watching. And sana panoorin nyo pa rin yung next video natin dito kasi mas mabilis po yun, formula based. End ko na po yung discussion natin. And I hope guys, no, na sana magustuhan nyo yung, or naka-help sa inyo itong lecture natin. And if naka-help man, subscribe or papindot na rin po yung dyan, yung button para mag-notif. Ano ba yan? Hindi ko alam. Sige guys, end ko na yung meeting. Bye.